Dahil nga masama ang pakiramdam ni mama, kaya naman ako muna ang gagawa ng mga gawaing bahay ngayong maghapon. Napagod nga kasi si mama kahapon dahil nga naglabas siya at wala din nagkasikaso ng baboy ko, kaya naman siya na din yung nagbahog. Medyo pasama-sama na nga din ang pakiramdam ni mama. Normal na rin siguro yun kapag nagkakaedad na. Tapos hindi nga maiwasang hindi gumawa ng mga gawaing bahay dahil wala nga din ako kahapon. Malaking bagay din kasi yun kahit papaano nandito ako kasi natutulungan ko siya sa mga gawaing bahay. Isang mabigat pa nga na responsibilidad din yung pag-aalaga ko ng baboy. Bukod kasi sa madami ito ay kailangan mo din magmadali dahil nga baka ito ay mabalian dahil mga nagwawala na nga ito. Sa edad kasi ni mama dapat hindi niya na ginagawa yung mga ganong gawain. Pero dahil nga sa tawag na pangangailangan hindi nga maiwasang gawin. Kaming dalawa lang kasi ni mama ang nagtutulungan doon sa pag-aalaga namin ng baboy. Pero nagbabahog nga lang siya kapag wala nga lang ako. Medyo tambak nga yung mga hugasan ngayon kasi hindi na namin nagawa maghugas kahapon. Pagod kasi si mama sa paglalaba at nagbahog din siya ng mga baboy. Gabi na nga din ako dumating dahil nagbantay nga ako kay Bayaw dun sa ospital. Tapos pagdating ko pa nga ay sobrang sakit nga ng aking ulo. Kaya naman nga hindi na ako nakatulong sa mga gawain dito sa bahay kagahapon. At pagkatapos ko nga maghugas ay nilinis ko naman itong ibinigay sa amin na isda. Galing kasi si kuya sa pagpapakati ng fish pan ng kumpare niya, kaya naman binigyan ako ng ilang pirasong isda na kaparte niya. Ang pagpapakati nga na tinatawag dito sa amin ay yun nga yung pamamaraan para nga mahuli yung isda na laman nito. At yung iba pang hulog sa loob nito. Ito nga ang isda na pinapakita ko ay tinatawag dito sa amin na biya. Ito nga hindi hinulog ng may-ari at kusa nga lang ito lumaki sa loob. Misan nga kasi kapag nagpapapasok ng tubig sa prensa ay may mga pumapasok na ganito. Tapos dito na nga lang sila nagpaparami. Kaya naman pwede mo nga itong kunin kasi hindi naman nga ito inuulog dito. Pero syempre kailangan mo din ng pahintulot ng may-ari. Hindi ko na nga tinanggal yung itlog nito, yung tinatawag dito sa amin na piga. Ito nga kasi yung paborito ko na part at lalo na kapag ito nga ipipirito. Malinamnam nga kasi ang lasa nito. Bali, ang luto nga lang na gagawin ko dito ay akin nga lang itong sasabawan. Tapos lalagyan ko nga lang ito ng asim at kaunting gulay-gulay. Pagkatapos ko nga isa lang ay diretso naman nagpapaligo ako nitong mga baboy. Medyo madami din kasi yung aking hinugasan kaya kung anong oras na nga ako natapos. Tapos naminaw pa nga ako ng mga sinampay dahil gagamitin ko nga mamaya yung hanger. Hindi na nga ako nakapagsuot dyan ng mahabang kamay at saka panjama dahil nagmamadali nga lang ako sa pagpapaligo sa kanila. Kaya naman siguradong kapit na naman sa balat ko ang mga amoy nito. Pagkatapos ko nga silang paliguan ay diretso babahugan ko na nga rin. Pagkasi liliguan ko nga lang sila at hindi ko pa babahugan ay babalikan ko pa nga sila mamaya. Wala naman sanang problema yun kung wala akong ibang gawa. Sa pa nga ay babantayan ko pa rin sila habang kumakain. Kapag kasi basta mo lang ito babahugan at hindi mo babantayan ay sasaluhan sila ng mga manok. Yun nga ang isang bagay na iniiwasan ko dahil baka mayroon nga silang dalang sakit. Dahil baka nga sila ay may mga sipon at maawahan yung aking mga alaga. Although binakudan ko naman ng lambat yung paikot ng aking kulungan ng baboy pero hindi pa rin ito sapat para sa kanilang biosecurity. Sa panahon kasi na laganap ang iisip ay kailangan natin magdoble ingat. Hindi rin kasi biro ang puhunan sa pag-aalaga ng baboy kaya naman kailangan natin maging sigurado sa lahat ng bagay na ginagawa natin. At hanggang dito na nga lang muna ang aking kwento. Bye bye!